On July 17, 2016, sa Hong Kong. Sa gabing ito, isang 18 taong gulang na math genius ang naglaho na parang bula sa gitna ng syudad. Ang resulta, isang diplomatic crisis ang sumabog sa pagitan ng tatlong bansa. Dahil sa ginawa niya, napahiya ang North Korea at napilitan silang itigil ang pagsali sa International Math Olympiad sa loob ng 2 taon. Ngayon, ang binatilyong ito ay malaya nang naglalakad sa Seoul, nag-aaral sa top university at namumuhay bilang isang normal na tao sa ilalim ng ibang pangalan. Pero ang tagumpay na ito ay may madugong kapalit. Mula noong gabing iyon, hindi na muling narinig ang pamilyang iniwan niya at malamang ay nagbayad sila ng mahal para sa pagtakas niya. Hindi siya tumakas dahil sa gutom o kahirapan. Sa katunayan, nasa kanya na ang lahat ng pribilehiyo bilang pride ng bansa. Kaya mapapaisip ka, gaano kataas ang presyo na handa mong bayaran para lang sa kalayaan? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak si Ri Jong-yol noong 1998 sa isang syudad sa hilaga ng Pyongyang, North Korea. Bata pa lang siya, nakitaan na siya ng kakaibang abilidad sa numbers. Noong 7 taong gulang siya, habang ang mga kaklase niya ay nahihirapan pa sa basic addition, natapos na ni Ri ang math curriculum ng buong elementary. Pinapanood lang siya ng mga teachers niya habang nagko-compute siya ng mabilis at walang mali. Sa North Korea, kapag may ganitong klaseng talent ang isang bata, hindi ito sineselebrate para sa bata o sa pamilya niya. Ginagamit ito ng gobyerno. Agad na kinuha si Ri at inilipat sa isang elite school sa Pyongyang na para lang sa mga gifted youth. Iba ang sistema sa school na ito. Bawat klase ay may monitoring. Lahat ng friendships, lahat ng sinasabi at lahat ng grades ay nakarecord at ina-assess ng mga officials. Ang main goal ng school ay gawing state property ang mga matatalinong estudyante para magsilbi sa rehimen. Pagdating ng edad, dahil sa sobrang galing niya sa math, napili siya para maging representative ng North Korea sa International Mathematical Olympiad, IMO. Ito ang pinakamalaking math competition sa mundo para sa high school students. Dahil dito, nabigyan siya ng rare chance na makalabas ng bansa ng 4 na beses, 2013 sa Thailand, 2014 sa South Africa, 2015 sa Colombia. Sa bawat taon na sumali siya, nanalo siya ng silver medal. Siya ang naging quiet weapon ng North Korea para ipakita sa mundo na magaling ang educational system nila. Pero ang international exposure na ito ay may naging kapalit. Sa bawat biyahe ni Ri sa ibang bansa, nakita niya ang realidad ng mundo sa labas. Nakita niya ang mga estudyante mula sa ibang bansa na malayang nagtatawanan, gumagamit ng uncensored internet at lumalabas ng hotel para mamasyal ng walang nakabuntot na bantay. Naging close din siya sa mga members ng South Korean team. Nagsasalita sila ng parehong lengguwahe pero magkaibang-magkaiba ang realidad nila. Ang mga South Koreans ay nagkukwento tungkol sa video games, pop culture at mga plano nila sa college na sila mismo ang pumili. Samantalang si Ri, bawal gumawa ng desisyon para sa sarili niya. Laging may kasamang government minders ang North Korean team na nagbabantay sa bawat kilos nila. Sa bawat pagtatapos ng competition, kailangan nilang bumalik agad sa Pyongyang. Para kay Ri, ang pakiramdam ng pag-uwi ay parang pagpasok ulit sa isang kulungan matapos makatikim ng kaunting kalayaan. Dito nagsimulang magbago ang pananaw niya. Na-realize niya na ang talent niya ay hindi magbibigay sa kanya ng magandang buhay sa North Korea, kundi magiging dahilan para lalo siyang higpitan ng gobyerno. Pagka-uwi ni Ri, galing sa competition sa Thailand noong 2015, inaasahan niya na sasalubungin siya ng papuri, pero iba ang nangyari. Napansin niya na nagsimulang magtanong-tanong ang mga senior government officials sa mga taong malapit sa kanya, sa mga kaibigan, kamag-anak at teachers niya. Background check ito at sa North Korea, isa lang ang ibig sabihin niyan. Selected na siya. Hindi ito para sa scholarship sa isang normal na university. Nalaman ni Ri na ire-recruit siya ng diretso mula high school papunta sa isang classified unit. Ang plano ng gobyerno ay gamitin ang mathematical talent niya para sa cyber warfare. Ang pinakaposibleng bagsakan niya ay ang Reconnaissance General Bureau, ang covert digital army ng North Korea. Ang magiging trabaho niya ay maging hacker,
magnakaw ng pera sa foreign banks at crypto exchanges para pondohan ang missile program ng bansa. Kung hindi naman doon, ilalagay siya sa nuclear weapons research para maging human calculator ng trajectories at yields sa loob ng isang bunker. Naintindihan agad ni Rhee ang magiging buhay niya. Kapag nakuha na siya, habang buhay na siyang babantayan. Hindi na siya makakalabas, bawal makipagkaibigan sa labas ng unit, at bawal gumawa ng sariling desisyon. Ang nakita niyang kalayaan sa ibang bansa ay hindi na maulit. Para sa kanya, parang kamatayan na rin ang ganitong future. Nag-umpisa siyang mag-calculate ng pinakadelikadong plano sa buhay niya, ang tumakas. Alam niya na imposible itong gawin sa loob ng North Korea dahil sa dami ng bantay, minefield sa border, at shoot-to-kill orders. Pero may nakita siyang isang variable. Ang 2016 International Mathematical Olympiad, IMO, ay gaganapin sa Hong Kong. Ito ang huling taon na eligible siyang sumali bilang contestant. Ito na ang huling chance niyang makatapak sa foreign soil. Bago umalis para sa Hong Kong, nilabag ni Rhee ang protocol at sinabi ang plano sa isang tao, sa kanyang tatay. Isa ring math teacher ang tatay niya at ito ang nagturo sa kanya na mahalin ang numbers. Alam ng tatay niya ang bigat ng desisyon na ito. Sa North Korea, may policy na 3 generations of punishment. Kapag tumakas ang isang tao, ang buong pamilya, magulang, kapatid, hanggang lolo't lola ay pwedeng ikulong sa prison camp o bitayin. Sa sandaling tumakas si Rhee, automatic na death sentence o life imprisonment ang haharapin ng tatay niya. Pero sa halip na pigilan ang anak o magsumbong sa authorities, tinanggap ng tatay niya ang plano. Kumuha ito ng $200, isang malaking halaga at bawal na foreign currency, at inilagay sa palad ni Rhee. Ito ang baon niya para sa kalayaan. Nagyakapan ang mag-ama. Kabisado ni Rhee ang pakiramdam ng yakap na iyon dahil alam niyang ito na ang huli. Hindi na niya makikita ang pamilya niya, hindi na maririnig ang boses ng nanay niya, at hindi na malalaman kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng pagtakas niya. Sumakay si Rhee ng eroplano papuntang Hong Kong kasama ang school team. Dala lang niya ay ilang damit, libro at ang $200 na nakatago sa kanya. Isa lang ang misyon niya, gamitin ang talino niya para maisahan ang buong rehimen. Pagdating ng Hulyo, lumapag ang delegasyon ng North Korea sa Hong Kong para sa International Mathematical Olympiad na ginanap sa Hong Kong University of Science and Technology. 6 na estudyante ang kasama sa team, mga teenage genius na handang magsagot ng pinakamahihirap na math problems. Pero para kay Rhee, iba ang equation na tumatakbo sa isip niya. Bawat galaw niya ay calculated dahil ang bawat pagkakamali ay pwedeng ikamatay niya. Agad na ipinatupad ang lockdown protocols pagdating nila. Kinumpiska ng head coach ang lahat ng passport ng mga estudyante. Wala silang smartphones at bawal silang lumabas ng kwarto o gumala sa campus ng walang kasamang government-appointed handler, para silang mga preso na dinala sa field trip. Kahit nakangiti at umaakting na masunuring estudyante si Rhee, patago niyang iniiskan ang paligid para sa mga kahinaan ng seguridad. Napansin niya na ang Olympiad ay hindi katulad ng mga pasilidad sa Pyongyang. Ang mga professors at volunteers ay malayang nakakalakad. Walang mga armadong sundalo na nakabantay sa bawat kanto. Ang mga North Korean teachers na kasama nila ay mahigpit, pero wala silang security training. Wala silang dalang armas o posas. Ang tanging sandata nila ay takot at routine. Isa pa, ang Hong Kong ay isang malawak at magulong syudad. Hindi ito tulad ng Pyongyang na nakagrid at madaling kontrolin. Dito, pwedeng maglaho sa dami ng tao. Habang tumatakbo ang kompetisyon, binuo ni Rhee ang plano niya sa isip niya. Una, kailangan niyang makatakas sa dormitoryo habang tulog ang lahat. Pangalawa, kailangan niyang makarating sa Hong Kong International Airport dahil ito ay neutral ground na maraming tao, kasama na ang mga South Koreans. Pangatlo, kailangan niyang makahanap ng South Korean na magkokonekta sa kanya sa konsulado. Wala siyang idea kung nasaan ang konsulado at hindi siya makapag-search online dahil wala silang gadgets. Ang airport lang ang naiisip niyang lugar na pwedeng puntahan. On July 16, natapos ang kompetisyon. Nakuha ni Rhee ang kanyang ika-4 na silver medal. Nag-pose ang Team North Korea para sa mga litrato, suot ang kanilang mga medalya at pilit na mga ngiti. Pagkatapos, nagkaroon ng closing banquet. May kainan, tawanan at performances. Napansin ni Rhee na nag-relax na ang mga handlers nila.
Tapos na ang trabaho nila. Naipakita na nila sa mundo ang husay ng North Korea. Ang akala nila, sasakay na lang sila ng eroplano pabalik sa Pyongyang kinabukasan ng hapon. Pero nagkamali sila ng kalkulasyon. Nakita na ni Ri ang window of opportunity niya. Ang flight nila ay nakaschedule ng alas 2 ng hapon sa July 17. Ibig sabihin, may ilang oras siya sa madaling araw kung saan pagod at tulog ang mga bantay. Nang papalapit na ang curfew, bumalik sila sa dormitoryo. Nahiga si Ri sa kanyang bunk bed pero hindi siya natulog. Suot pa rin niya ang kanyang damit at nakatali na ang sapatos. Sa loob ng bag niya, itinago niya ang kanyang medal at certificate. Ito ang magsisilbing ID niya para patunayan sa South Korean officials kung sino siya. Ang $200 na bigay ng tatay niya ay nakasiksik sa medyas niya. Wala siyang passport, wala siyang ID. Ang meron lang siya ay $200 at ang tapang nakalabanin ang isang nuclear regime. Tahimik siyang naghintay sa dilim habang bumibilang ng oras. Bandang alas 2 ng madaling araw, bumalot ang katahimikan sa dormitoryo. Dahan-dahang bumangon si Ri mula sa kama. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol sa lakas. Halos natatakot siyang marinig ito ng mga kasama niya sa kwarto. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto at sumilip sa hallway. Walang tao, walang guards, walang CCTV cameras. Tanging ang dim light ng exit signs ang nagbibigay liwanag. Naglakad siya ng mabilis pero maingat, pinipigilan ang bawat yabag ng sapatos niya sa sahig. Pagdating sa lobby ng building, nakita niya ang security guard na nakaupo sa desk. Tulog. Pigil hiningang dumaan si Ri sa harap nito. Pagkalabas niya ng pinto, sinalubong siya ng maalinsangang hangin ng Hong Kong. Huminga siya ng malalim, isang singhap ng kalayaan, at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng campus. Pumara siya ng taxi sa kalsada. "Airport please," sabi niya sa broken English, nanginginig ang boses. Tumango lang ang driver at umarangkada. Habang lumalayo ang campus sa likod nila, naghalo ang takot at excitement sa dibdib ni Ri. Nagawa niya. Mag-isa na siya ngayon sa Hong Kong. Walang papers, walang handler, at walang paraan para bumalik. Sisikat ang araw sa loob ng 2 oras at sa oras na yon, madidiskubre na ang pagkawala niya. Wala pang nakakaalam sa ngayon pero hindi magtatagal ang bentahe niyang yon. Panay ang lingon niya sa likod ng taxi, tinitingnan kung may sumusunod na sasakyan. Alas 4 ng madaling araw nang dumating siya sa Hong Kong International Airport. Maliwanag ang departures hall dahil sa fluorescent lights at kahit madaling araw pa lang, buhay na ito. Nakita ni Ri ang mga travelers, announcements at digital screens na naglilista ng mga flights papunta sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi pa siya nakakita ng ganito karaming tao at aktibidad sa buong buhay niya. Pero wala siyang oras para mamangha. Kailangan niyang kumilos bago siya maunahan ng mga North Korean agents. Hinanap niya ang logo ng Korean Air at lumapit sa check-in counter. Tumingin ang supervisor. Nagtataka kung bakit may isang binatilyong walang dalang maleta ang lumapit ng ganitong oras. Nag-ipon ng lakas ng loob si Ri at nagsalita sa wikang Korean ng pabulong. "Kailangan kong pumunta ng South Korea. Pwede niyo ba akong tulungan?" Napakurap ang babae. Bago pa siya makasagot, umiling si Ri at diretsahang sinabi, "Galing ako ng North Korea." Nanlaki ang mata ng staff. Wala pang 3 minuto, tinawag na ang station manager. Dinala nila si Ri sa isang tabi para hindi makatawag ng pansin. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang math contest, ang pagtakas, at ang takot na hinahabol siya. Agad na tumawag ang manager sa South Korean Consulate sa Hong Kong. Nagising ang mga diplomats sa tawag na may North Korean defector daw na estudyante galing sa Olympiad team. Noong una, nagduda sila. Pero nang i-check nila ang info, nagtugma lahat. May North Korean delegation nga sa Hong Kong. Pero may problema. Sinabi ng konsulado sa telepono na hindi nila siya pwedeng sunduin. Mahigpit ang international protocol. Kung magpapadala sila ng sasakyan o escort sa airport, lalabagin nila ang batas ng Hong Kong at pwedeng akusahan sila ng North Korea ng kidnapping. Magiging international incident ito. Kailangan ni Ri na makarating sa konsulado ng mag-isa. Isinulat ng Korean Air Manager ang address sa isang papel. South Korean Consulate, Far East Finance Center, 6 Harcourt Road. Nasa Central Business District ito, sa kabilang ibayo ng syudad. Nagpasalamat si Ri sa manager. Ang estrangherong ito ang nagbigay sa kanya ng coordinates para sa kalayaan. Lumabas ulit siya at pumara ng isa pang taxi.
Ito na ang huling biyahe. Habang bumabaybay ang taxi sa mga kalsada ng Hong Kong na nagsisimula ng magising, hindi maalis ang kaba ni Ri. Alam niyang sa mga oras na ito, gising na ang mga handlers niya. Siguradong nagkakagulo na sa delegasyon ng North Korea. Nai-imagine niya na kinokontak na nila ang airport security at ang Chinese authorities, nire-report na may nawawala silang estudyante. Kung mahuli siya ng North Korean o Chinese agents bago siya makapasok sa konsulado, tapos na ang lahat. Pwede siyang i-deport pabalik sa Pyongyang at kamatayan ang naghihintay sa kanya doon. Huminto ang taxi sa harap ng isang mataas na glass skyscraper, ang Far East Finance Center. Bumaba si Ri at tumingala. Maraming opisina sa building na ito. Wala siyang nakitang bandila ng South Korea o kahit anong obvious na sign. Kinabahan siya. Paano kung maling lugar ito? Pumasok siya sa lobby. May mga empleyadong papasok na sa trabaho. Hinanap niya sa directory ang pangalan ng konsulado. Nakita niya sa maliit na print, Consulate General of the Republic of Korea, 5th floor. Sumakay siya ng elevator. Tiningnan siya ng security guard pero hindi siya sinita. Mukha lang siyang ordinaryong estudyante na may backpack. Pagbukas ng elevator sa ikalimang palapag, nakita niya ang frosted glass doors at isang brass plaque. May dalawang local security guards sa entrance. Ito na yun. Humakbang siya palapit pero hinarang siya ng mga guards. Hindi pa open ang visiting hours, sabi nila. Napilitan si Ri na magsalita ng mabilis at desperado sa Korean. North Korean student ako. Kailangan ko ng asylum. Natigilan ang mga guards. Nagkatinginan sila saglit tapos ay sininyasan siyang pumasok agad. Madali siyang pinadaan sa metal detector at dinala sa waiting area sa loob ng secure doors. Lumabas ang mga South Korean consular officers, gulat na gulat. Mag-isa kang pumunta dito, okay ka lang ba? Tanong ng isang diplomat. Tumango si Ri. Sa wakas, naramdaman niya ang bigat ng ginawa niya. Nag-defect ako, hindi na ako pwedeng bumalik, sabi niya. Basag ang boses at malapit ng umiyak. Binigyan siya ng tubig ng mga staff habang iniinom niya ito, nag-sink in sa kanya ang realidad. Nasa South Korean territory na siya, technically. Ayon sa diplomatic law, hindi na siya pwedeng galawin ng North Korea dito. Pero habang nakahinga siya ng maluwag, alam niyang simula pa lang ito ng panibagong laban. Nasa Hong Kong pa rin siya at hindi siya basta-basta makakaalis. Ilang oras lang ang lumipas, nakarating na ang balita sa pinakamataas na opisina sa Hong Kong at Beijing. Isang North Korean national ang humingi ng asylum sa Chinese territory. Isa itong diplomatic hot potato. Agad na nagpadala ang Hong Kong Police sa ilalim ng utos ng Beijing ng mga plainclothes officers para bantayan ang bawat entrance at exit ng Far East Finance Center. Hindi nila pwedeng pasukin ang konsulado dahil lalabag ito sa international law, pero siniguro nilang walang makakalabas-masok ng walang pahintulot. Naghigpit din ng seguridad ang South Korean diplomats sa loob. Lahat ng pumapasok ay dumadaan sa matinding vetting at bag search. Determinado silang pigilan ang anumang tangka ng North Korean agents na bawiin si Ri. Naka-lockdown ang konsulado at si Ri ang dahilan. Inilagay siya sa isang maliit na kwarto na mas mukhang storage area kaysa bedroom. Walang bintana at Spartan ang gamit. Sa papel, malaya na siya. Pero sa totoo, nakakulong siya. Hindi siya pwedeng tumapak sa labas ng pinto ng konsulado dahil kapag ginawa niya yon, sakop na siya ng batas ng Hong Kong at pwedeng hulihin. Ang mga araw ay naging linggo habang nag-uusap ng patago ang South Korea, China at North Korea. Nasa gitna ang China ng isang dilema. Sa kasaysayan, kapag nakakahuli ang China ng North Korean defectors, tinatawag nila itong illegal immigrants at ipinapadeport pabalik sa Pyongyang para mapanatili ang relasyon nila sa North Korea. Pero iba ang kasong ito. Isang high-profile math prodigy, si Ri, at kapag ibinalik siya, alam ng buong mundo na ipapadala siya sa death camp o forced labor. Magiging public relations nightmare ito para sa Beijing. Sa kabilang banda, kapag pinayagan naman nilang makapunta si Ri sa Seoul, magagalit si Kim Jong-un. Isa itong mapanganib na diplomatic chess game. Si Ri naman ay walang kontrol sa nangyayari. Isa lang siyang binatilyo na nagpapalakad-lakad sa maliit na kwarto na parang nakakulong na hayop. Para hindi mabaliw, gumawa siya ng routine. Nagdadala ng Korean meals ang staff para sa kanya. Sa unang buwan, tahimik lang siya at laging nakaguard. Laging nasa isip niya ang pamilya niya. Nag-aalala siya kung inaresto na ba ang tatay niya o kung naparusahan na ang mga kamag-anak niya. Alam niyang sa North Korea
damay-damay ang parusa. Ang guilt na yon ang kumakain sa kanya tuwing gabi. Para malibang, naglalaro siya ng video game sa isang offline computer na binigay ng konsulado. Gumagamit din siya ng treadmill para mag-jogging sa loob ng kwarto. Nakakatawang isipin. Tumatakbo siya sa treadmill sa loob ng isang office building habang sa labas ay nasa isa sa pinakamalalaking syudad sa mundo. Pero hindi niya ito maabot. Araw-araw, sinasabihan siya ng staff na ginagawa nila ang lahat para mailabas siya. Tinuturuan siya ng South Korean language at culture para mag-prepare sa bago niyang buhay. Pero habang tumatagal, lalong bumibigat ang kawalan ng katiyakan. Sa labas, galit na galit ang Pyongyang. Itinanggi nila na nag-defect si Ri at nagpakalat ng propaganda na dinukot daw ang kanilang estudyante ng mga kaaway. Nape-pressure ang Beijing, ibalik niyo ang bata namin. Tahimik lang na nagtatrabaho ang South Korea sa mga back channels para makuha si Ri ng ligtas. Kahit sinusubukang itago, may mga bulong-bulungan na sa Hong Kong media tungkol sa isang North Korean defector na nagtatago sa syudad. Gusto ng konsulado at ng Beijing na iwasan ang media circus. Bawat umaga, gumigising si Ri na hindi alam kung ito na ba ang araw na papayagan siyang umalis o ipipilit siyang ibalik, isang nakakabaliw na limbo. Ang Hong Kong police ay nanatiling tahimik na nakabantay sa labas. Nakasid siya kahit nasa magalang na paraan. Bawat katok sa pinto, bawat ring ng telepono, bumibilis ang tibok ng puso niya. Ini-imagine niya ang mga opisyal ng China na nagdedebate tungkol sa buhay niya habang ang mga North Korean agents ay naghihintay lang sa labas ng pader ng konsulado. Noong late September, halos 70 araw pagkatapos niyang pumasok sa building, nakatanggap si Ri ng balita. Pumayag na ang Beijing na pali pa rin siya pa South Korea. Nagbunga ang diplomatic wrangling. Nataon na naging maasim ang relasyon ng China at North Korea noong 2016 dahil sa sunod-sunod na missile tests ni Kim Jong-un na ikinagalit ng Beijing. Bilang ganti, tahimik na ibinigay ng China ang go signal para sa pag-alis ni Ri. Nakahinga ng maluwag ang buong konsulado. Agad nilang inasikaso ang paperwork ni Ri dahil wala siyang dalang kahit ano. Nag-issue ang South Korea ng passport sa ilalim ng isang pseudonym para sa proteksyon niya. Ang Hong Kong immigration naman, sa utos ng Beijing, ay nagbigay ng temporary visa na parang isa lang siyang turistang South Korean. Ang mga dokumentong ito ang golden ticket niya palabas. Isang umaga ng Setyembre, inabot ng consulate staff kay Ri ang plane ticket papuntang Seoul at ang bagong passport na may pangalang Lee Jong-ho. Tinitigan ito ni Ri. Sa North Korea, pag-aari siya ng estado. Ngayon, may citizenship na siya sa isang malayang bansa at karapatan sa bagong buhay. Ngumiti ang South Korean official at sinabing, oras na para umuwi sa bago mong tahanan. Umalis sila papuntang airport pagkalubog ng araw sakay ng isang unmarked consular car. Nakaupo si Ri sa backseat katabi ang mga South Korean officials. Sinubukan niyang kumalma habang tinitingnan ng ilaw ng Hong Kong sa labas. Sa airport, may mga Chinese plainclothes officers na tahimik na nakabuntot sa kanila. Ito ang informal assurance ng China na makakaalis siya ng ligtas. Ironic ang sitwasyon. Ang parehong airport kung saan siya nagmakaawa ng tulong 2 buwan na ang nakararaan ay siya ring aalisin ngayon na may escort para protektahan siya mula sa sarili niyang bansa. Paglapit ni Ri sa immigration counter, gamit ang bago niyang passport, sigurado siyang mahahalata ng officer ang tunay niyang identity. Pero tinatakan lang ng officer ang passport, stamp, at pinalusot siya bilang si Mr. Lee, isang ordinaryong South Korean traveler. Walang alarma, walang gulo. Halos maiyak si Ri sa relief. Sumakay siya sa eroplano at umupo sa window seat. Noong umangat na ang gulong ng eroplano mula sa runway ng Hong Kong, doon lang pinakawalan ni Ri ang hiningang pinigil niya ng 70 araw. Sa ibaba, lumiit na ang mga ilaw ng syudad. Malaya na siya. 3 oras ang biyahe papuntang Seoul. Paglapag ni Ri sa South Korean soil, sinalubong siya ng officials at dinala sa special arrivals process na malayo sa kameras. Pagkatapos ng debriefings at paperwork, opisyal nang nawala si Ri Jong-yol. Sa lugar niya, ipinanganak si Lee Jong-ho. Sa mga sumunod na araw, nag-enroll siya sa isang intensive program para sa mga North Korean defectors para mag-adjust sa buhay sa South. Culture shock ang inabot niya. Malaya na siyang manood ng TV, mag-browse sa internet at maglakad sa kalsada nang walang takot. Pero hindi ito madali. Kailangan niyang aralin ang bagong slang,
social norms, at kahit ang simpleng pag-navigate sa supermarket. Mga bagay na ipinagkait sa kanya sa North Korea. Nag-aral siya sa Seoul Science High School para makahabol. Hindi kinalawang ang talent niya. Sa loob lang ng isang taon, nakapasa siya sa entrance exams at natanggap sa Seoul National University, ang top college sa bansa, para mag-aral ng mathematics. Remarkable ito para sa kahit sinong estudyante, pero lalo na para sa isang lumaki na walang academic freedom. Pero may kapalit ang tagumpay na ito. Mula nung umalis siya, hindi na nakausap o nakita ni Ri ang parents niya. Hindi siya pwedeng tumawag sa kanila dahil lalo silang mapapahamak. Ang tanging magagawa niya ay umasa na dahil nanatiling tahimik ang detalye ng pagtakas niya na iwasan ng pamilya niya ang pinakamabigat na parusa. Sa mga public statements, lagi niyang dinodownplay ang tulong ng tatay niya. Giit niya, siya lang ang nagplano ng lahat mag-isa. Ginagawa niya ito para protektahan ang mga naiwan niya at para hindi ma-confirm ang guilt by association. Ipinagpalit niya ang past niya para sa future at ang kabayaran ay ang permanenteng separation sa pamilya. Ang pagtakas ni Ri ay nagdulot ng hiya sa Pyongyang. Bilang sagot, sa loob ng sumunod na 2 taon, 2017 to 2018, hindi nagpadala ng team ang North Korea sa International Math Olympiad. Itinigil nila ang buong programa kaysa sumugal na may mag-tridor ulit. Nang bumalik sila noong 2019, mas mahigpit na ang precautions. May mga government minders na laging nakabuntot sa bawat estudyante at coach. Hindi na nila hahayaang may makalusot pang isa. Ngayon, namumuhay si Ri o Lee Jong-ho bilang isang regular na estudyante sa Seoul. Noong una siyang nakahawak ng computer na may uncensored internet, ang una niyang ginawa ay gumawa ng email account at i-google ang North Korea. Isang binatilyong pinagbawalang makita ang mundo, ngayon ay malaya nang tinatype ang pangalan ng bayan niya para malaman ang katotohanang itinago sa kanya. Naglalakad siya sa campus, umiinom ng kape sa cafe at nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Ang mga simpleng bagay na ito ay paalala sa kanya ng kalayaang pinagbuwisan niya ng buhay at pamilya. Kahit nasa Seoul na siya at nakakapag-aral sa top university, hindi pa tapos ang ambisyon ni Ri. Ngayon ay kilala bilang Lee Jong-ho. Nagsasalita siya ngayon tungkol sa plano niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa United States balang araw. Ito ay isang lugar na dati ay itinuro sa kanya bilang pangunahing kaaway ng North Korea. Pero ngayon ay isa na sa mga target niya para sa kanyang academic career. Malayo ito sa future na inilatag para sa kanya ng Pyongyang. Kung hindi siya tumakas noong gabing iyon sa Hong Kong, malamang ay nasa loob siya ngayon ng isang classified facility. Sa halip na nagsosolve ng math problems para sa sarili niyang satisfaction o para sa academic progress, ginagamit sana ang utak niya para mag-hack ng banking systems o mag-compute ng destructive power ng nuclear weapons. Ang kwento ni Ri ay kumalat sa mga circle ng mga taong sumusubaybay sa North Korea. Isa itong rare success story. Bihira ang nakakatakas na may ganitong klaseng background at nagagawang magtagumpay agad sa labas. Pero ang kwento niya ay nagiiwan din ng isang mabigat na tanong na walang sagot. Si Ri ay isa lang sa maraming gifted youth na tinuturuan ng rehimen. Habang malaya na siyang naglalakad sa Seoul, alam niyang marami pang ibang tulad niya ang naiwan sa loob. Mga math prodigies, computer geniuses at scientists na nakakulong pa rin sa sistema. Ginagamit ang talino hindi para sa innovation, kundi para sa survival ng diktadurya. Sila ay nandoon pa rin ngayon, nagkakalkula, nagtatrabaho sa ilalim ng strict surveillance at marahil ay naghihintay din ng sarili nilang pagkakataon o kaya naman ay tuluyan ng sumuko sa realidad na hindi na sila makakalabas. Ang pagtakas ni Ri Jong-yol ay patunay na pwedeng maisahan ang rehimen, pero paalala rin ito sa libu-libong iba pa na hindi pinalad na makakita ng bukas na pinto.